Eto pong si Attorney Claire, ganito pala po katindi, kaya pala nang gagalaiti dito, etong kampo nitong si Digong, especially kung matatandaan nyo, yung dalawang laos na radyoman mga kababayan, na saglip na pagbasihan yung issue na tinatalakay, ad hominem attack yung pagtira dito po sa pagkatao at personalidad ni Attorney Claire. At yun pala mga kababayan, dahil pala din dito. Alam nyo kung tutusin mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, si Attorney Claire hindi lang nagkikwento kung saan siya nanggaling, kung ano yung pinag-aralan niya, kung ano ba yung na-achieve niya sa buhay, pero nagugulat na lang ang taong bayan na si Attorney Claire pala mga kababayan maganda yung pinanggalingan, and then hindi siya katulad nung dalawang radyoman na na nagba-block time para lang mai-ere yung kanilang programa. Ibig sabihin nagbabayad para mai-ere yung kanilang programa, hindi dahil sa kinuha sila nung company para makapag-ere, para makapagtrabaho, para makapagbalita. Kumbaga sila yung nagbabayad para lang pakinggan ng tao yung kanilang mga balita. Ano po ngayon? Ito, i-play po natin. Linya via Zoom, ang bagong appointee na si Yusek Claire Castro, ang Palace Press Officer mula po sa Presidential Communications Office. Magandang umaga po, Yusek Claire. Congratulations and welcome po sa ASPN. Magandang umaga sa iyo, Miss Patty and Miss Ali. Magandang umaga sa lahat ng... Kasi ang dito, Attorney Claire, saan ka ba graduate? Kasi di ba sabi nung dalawang radyoman na laos, na bumabati ko sa kanya, hindi daw nila alam kung saan ba nagtapos etong si Attorney Claire kasi parang walang alam daw. So ngayon ito, pakinggan po natin yung mga viewers at supporters. Ayan. Okay. So Yusek Claire, congratulations is in order. Your first day was very colorful. At talagang nag-react na po kayo kaagad kay former President Rodrigo Duterte. Ang tanong ko po, Yusek Claire, ano ba yung magiging mandato? Ano po ngayon ang pagbabago na pwede namin pong asahan po sa Presidential Communications Office po? Yes, ang mandato natin, Miss Patty, ay explain kung ano man yung naging direktiba or announcement ng ating Pangulo. Pero mananatili po ang Pangulo. He will be speaking for himself. Wala po tayong spokesperson. Tayo po ay matatawag na Palace Press Officer. Yun pala yun. Kasi we were wondering nabasa namin kahapon, sabi ko parang merong, you're trying to distinguish between being a Palace spokesperson, Attorney Clarissa pala ang full name niya. Attorney Claire, presidential spokesperson at hindi Palace spokesperson. Kasi sa totoo lang mga kababayan, si PBBM naman siguro once a month nagkakaroon siya ng sarili niyang press con. Kumbaga, sinasagot niya yung katanungan ng mga media na galing mismo sa kanya. Mga kababayan, hindi katulad ng panahon ni Duterte na kailangan niya pa ng spokesperson para maipaliwanag kung ano ba yung mga direktiba po niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kasi si PBBM is very accessible, di ba? Lagi siya sasagot pag ambush interview, meron siyang pulong balitaan, may press conference. So, yun pala yung distinction nung sinasabi mo na ikaw ay spokesperson para sa palasyo at hindi para sa Pangulo. Mabanggit ko lang, fellow Tomasian pala, kasi may mga nagtatanong ano ba ang background ni Attorney Claire. Ikaw pala ay UST, Poli-Sci graduate, yan ang pre-law mo, tapos doon ka rin nag-aral ng abogasya. UST College of Law, cum laude, at meron din siyang master's. Kasama natin sa mainstream media dati. Cum laude, mga kababayan. So ibig sabihin matalino talaga etong si Attorney Claire. So ano kaya masasabi dito mga kababayan nung dalawang laos na radyoman? Yung isa abogado pa nga ata doon pero hindi lang nagpa-practice. Yun namang isa dating kongresista mga kababayan, kaya pala napakayabang magsalita. Kahit wala namang alam sa kung ano yung issue na pinag-uusapan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, kaya pala nang gagalaiti sila dito kay Attorney Claire dahil hindi po nila kinakaya. Bukod sa hindi po nila kinakaya, alam naman po natin na napakatalino ni Attorney Claire lalo na kapag naando dun sa press briefing. 'Di ba kung ano yung tanong, direct to the point. Yung sagot mga kababayan ni Attorney Claire dahil bukod sa matalinong abogado, summa cum laude pala po ito. Ano po nung siya ay nagtapos mga kababayan. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Oo, kasamahan ko siya sa DZMM dati. DZMM, DZXL also, no? Nagprograma din siya. And then ngayon, siya ay merong YouTube channel, Usapang Batas. No? Ganun ba? With Attorney Claire. Ayan. So, that being said... yung Usapang Batas is ating radio program sa RMN. Yun yung XL mo. Sila Attorney Claire, yan. Okay, so, ikaw, you straddle both mainstream media, broadcast journalists, at SOCMED
At nakikita natin ngayon, di ba, yung previous administration, nakita natin, very vocal si Mocha Uson. Yan! Mocha Uson dati. Kasi nga mga kababayan, dapat kasi ang kinuha niya secretary ng PCO, si Mocha Uson Yung nagpapahawak ng dalawang bundok. Na ang tawag prestigious. No? Parang nagkaroon ng divide between mainstream mga broadcast journalists at yung mga nasa social media. And you, that you straddle both, no? Yung mga media na digital platforms at yung traditional media. Ano ngayon yun nga yung sinasabi mo kahapon, binasa ko yung balita sa Primetime News, na ang sasagutin nyo lamang is yung mga may sense. May kahulugan, Hindi nyo papatulan yung lahat na lang ng hanash, di ba? Lahat na lang ng fake news. You will parang separate that chaff from the grain, no? At paliwanagan mo kami in dealing with yung ingay ng social media ngayon directed against the palace. Yes, katulad ng sinabi nga natin, isa lang sa mangyayaring trabaho natin dito ay sagutin kung ano man yung mga fake news, especially about national issues ito. Tama. Hindi natin papatulan lahat ng mga negatibo, fake news na ibinabato sa gobyerno at kay Pangulo. Otherwise, mauubusan tayo ng oras. Kung lahat ng mga vloggers nagbibigay ng fake news na alam naman natin ang fake news, papansinin pa natin. Yung mga national issues na makaka-apekto mismo sa trabaho ng gobyerno at sa trabaho ng Pangulo. May follow-up question lang ako doon. You may or may not answer. Where were you nung People Power revolution? Minagano na po sa akin yan. At that time po kasi pagka People Power, at that time walang pasok Bata ka pa yata nun Si Jody pa lang. So pagka po walang pasok, masaya po ako kasi nakakapagbasa ako. So pag at that time, pag medyo bata-bata ka pa, hindi ka pa ganun ka-concern kung ano nangyayari sa paligid mo. Totoo. So mas gusto ko lang kasi na bakasyon para makapag-advance ako ng pag-aaral sa aking subject. Yun lang po yung pakiramdam ko at that time. May kapwa nerd ako, mahilig magbasa. So Yusek, ito po ang aking katanungan. Ano po ang game plan? Pag ikaw ba ay haharap bilang palace spokesperson, palaban ka ba? Malumay? Kasi sabi nga ni Ali, feisty pala si Yusek Claire. Sabi ko, alam mo, pagkakilala ko sa DZMM, very naman siya, very pleasant, malumanay, lagi papangiti. So sabi ko parang iba ngayon ang nakikita ko sa'yo. Yan, ganyan na nakikita ko. That's what I remember her. Laging mapangiti. Tapos minsan nga pag hindi ako pag out of the country ako, si Peter asks Attorney Claire to sit in. For me. So, what is your persona going to be? Because they always say that Malacanang is a snake pit. Ikaw ba ay magiging dragon? Ikaw ba ay magiging leon? Ano ba yung magiging persona mo? Para hindi ka lamunin po dyan. I will remain natural po. Kasi this is me. Sabi nga po natin, kung nagkaroon man medyo na mainit na sa pagsagot ko nung unang araw natin. It's because mainit din siguro po yung issue. Sabi ko nga po, ako'y trial lawyer. Siguro po kung pag nasa korte ako at nagsasabi ng objection yung honor, mas malakas pa po ang boses ko. So yun po talaga ako. Pero definitely po kung ang katanungan naman po ay hindi naman dapat magpakita ng aking magiging passionate. Cool naman po ako. Katulad nga po sinabi po ni Miss Patty, cool naman tayo pala. Okay. Kasi sa totoo lang mga kababayan, napakainit po talaga ng issue. Especially mga kababayan nung first day niya bilang undersecretary ng PCO. Dahil kung titingnan naman po natin talaga mga kababayan, yung mga accusation ni Duterte, yung mga ibinabato ng kampo ni Digong laban sa gobyerno, since unang araw po niya, talagang maitatanong sa kanya, and then sasagutin niya ng direct to the point. Ang maganda lang kasi mga kababayan dito kay Attorney Claire, kapag sumasagot siya, wala nang paligoy-ligoy. Hindi katulad nung kay Trixie Cruz Angeles, na marami pang pasakalye mga kababayan bago sagutin. Yung kay Attorney Claire kasi kung ano yung tanong, yun yung sagot. Mga kababayan, direct to the point na wala nang paikot-ikot pa. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ako, Attorney, we wish you well, Yusek. At sana next time mag-live ka naman dito. Kayo ni Secretary Jay, may classmate ka na dyan sa Malacanang. At least you're in good company. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, and congratulations once again po. It's my pleasure to be invited, Miss Patty and Miss Ali. Thank you so much. Ayan, maraming salamat po kay Yusek Claire Castro. Siya po ang Palace Press Officer, Presidential Communications Office. At least nakita natin siya smiling and all. Kasi yung mga clips nung una, when she was first day, mainit na mainit. Unang araw, di ba, hindi ngumingiti. Talagang palabang yung mga sagot. Pero kasi nga, sinasagot yung mga katanungan. Sinabi ni former President Rodrigo. Mainit talaga yung mga issue at that time. Ganyan naman pala, very pleasant. Pleasant. Dapat sana, Marcoleta, ganito ka. Eto, net 25 din to, mga kababayan. Pero kapag nagbabalita sila, nakabalance, hindi katulad ng programa ni Marcoleta dyan sa Night 25, na talagang ang purpose ng kanyang programa
nakaisang direksyon lang ang punteriyahin at tirahin ng gobyerno. Dapat mga kababayan, ganito sana. Yung kanyang pagbabalita, yung pamamaraan ng pagbabalita nitong si Marcoleta at saka nung dalawa niyang tropa. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Oo, papangiti. Correct. At first question, Attorney Claire, ano po ang gusto niyong itawag sa inyo? Yusek Claire or Attorney Yusek Claire? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nasanay na ako na Attorney Claire. Kung whatever. So kahit ano pwede? Oo. Kahit Claire lang eh. No problem. Sinusubaybayan ko si Yusek Claire Yung pagkakalam kasi ng iba, ikaw yung palace spokesperson. Pero malinaw sa pinapaliwanag mo na hindi ikaw tagapagsalita ng Pangulo, kundi tagapagpaliwanag doon sa mga gustong iparating pa ng Pangulo. Tama. Mga kababayan. So malinaw yun. Kasi marami na, sabi yung ating palace spokesman, nagtatanong Kasi nung po si Pangulong Marcos, ang ating Pangulo, na-abolish yung office of the presidential spokesperson. So, pag ginawa niyo ako yung spokesperson, wala akong posisyon. Saan ka po nagtapos ng abogasya? At balita po, kayo ay cum laude. Congratulations. Yes, UST. Gumraduate tayo sa UST, sa University of Santo Tomas. At yun nga, nagkataong cum laude. Uste! Kababayan pa! Sino si Attorney Claire bago pumasok sa PCO? Trial lawyer. Bago tayo nag-vlog, bago tayo nagkaroon ng YouTube channel, trial lawyer ako since the time na naging abogado tayo. Paano na po yung mga hawak niyong kaso? Una, naging struggle sa akin to. Okay. Kasi halos araw-araw yung hearing ko talaga. Okay? Ang mga hearing natin, hindi lang sa Metro Manila, out of town. Baguio, may Sultan Kudarat. So, ang hirap explain sa client na parang bigla Maski na nga ako nabigla, sabi ko, paano ba to? And then, hindi kasi talaga pwede na mag-practice. Okay. Although allowed ka, di ba? Although allowed ka, pagka may basbas, appointing authority o ng bossing mo. Pero, you might, tingnan nyo mga kababayan etong si Attorney Claire, marami siya mga client, marami siya mga kliyente. And then, nung naging undersecretary siya ng PCO, may sinabi siya dito na hindi sila pinapayagan na mag-practice na ng kanilang pagiging abogado. Let's say, yung gagamitin yung pagiging abogado niya mga kababayan para tulungan yung kanyang kliyente, hindi na siya pinapayagan kasi nga magkakaroon ng conflict of interest dahil nga siya ay undersecretary na ngayon. So ngayon mga kababayan, kung babalikan natin nung panahon ni Sara Duterte, bakit ba natin sinasabi mga kababayan na mali yung ginagawa niya na kung saan, di ba siya yung tumatayong abogado nitong si Laika Lopez? Kasi nga mga kababayan, sa isa kasing taong gobyerno, lalo na kung ikaw ay nasa mataas na posisyon, hindi ka pinapayagan na gamitin or hindi ka pinapayagan na mag-practice, lalo na kung ikaw ay abogado, na gamitin yung pagiging abogado mo para idepensa yung kaibigan mo or yung mga kliyente mo. Kasi nga, yan po ay magkakaroon ng conflict of interest. At dahil dyan mga kababayan, dun pa nga lang sa ginawa ni Sara Duterte na yon, talagang isang patunay na nilabag niya yung rules mga kababayan sa katulad po nila na public official, na public servant. Kasi nga, pinagbabawalan sila na gamitin yung kanilang profesyon Pinagbabawalan na sila na mag-practice. Pero di ba tinindigan ni Sara Duterte nung panahon na etong si Laika Lopez mga kababayan ay nakakontempt dyan sa kamera, sinasabi niya na siya ang tumatayong abogado nitong si Laika Lopez. Kaya nga dun pa lang sa point na yun, sablay na etong si Sara. And then dito napakinggan din natin na sinasabi din na Attorney Claire na pinagbabawalan talaga sila na gamitin yung pagiging abogado po nila para tulungan yung kanilang mga kliyente kasi nga ang tingin kasi dyan ng iba magkakaroon ng conflict of interest. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Influence. Okay. Diba? Pwede ka maka-influensya dahil may position ka. Tama. Yan. So, diba? Hindi pwede. So, binigay ko na muna. Temporarily on leave tayo sa ating na office. At kinausap ko muna yung aking kaibigan na implied partner natin sa pag-practice. So, pwede ba ikaw na lang dyan, ganito. So, dapat ibigay mo rin naman sa competent na lawyer para hindi naman magsisi yung mga kliyente na bigla mo na lang nabitawan. Ibig sabihin, pinangalagahan mo rin yung pagsisilbi sa taong bayan muna bago yung personal na paninilbihan muna sa ating mga kababayan. Sacrifice at the same time, umalis na din ako. On leave din ako sa DZXL. Galing din ako dyan noong 1988. Nung Monday nung pa kayo, kasabay ni Secretary Jay Ruiz, no? At sumalang kayo kagad sa press con, and then nasundan ito ng Tuesday at nasundan ng Thursday, tama po ba? 3 days? And then ang tanong, regular na ba yung mga araw na yun o gagawin itong araw-araw pa? Araw-araw ang gagawin natin. Okay? Grabe, no? Pangako natin ay yan araw-araw. Dapat.
may mga pagkakataon lang like Wednesday. Yung mismong taga-media ang wag muna kasi meron sila ng affair o outreach. Sila sumuko Sila umayaw. Yes. Dapat kahapon meron din. Okay. Nakasalang na kami. Kaya yan dapat mga kababayan. Ganyan dapat ang PCO. Ganyan dapat ang nagpapaliwanag, nagsasalita para malaman ng taong bayan kung ano yung ginagawa ng gobyerno natin. Dapat araw-araw. Hindi nung katulad ng panahon ni kung kailan lang may intriga, doon lang lalabas. Di ba? Di katulad ng panahon ni Trixie Cruz. Kung kailan lang may intriga, doon lang lalabas tapos pakyut pa ng pakyut. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Bigla ang may pa-meeting. So, naiwan. So, sabi sige, Monday na lang. Parang ngayon ko lang na-encounter yung ganyan. Kasi naging miyembro din ako ng Malacanang Presscon, no? Parang yung Malacanang Presscon ang sumuko. Kasi kami, during that time, hinintay namin kung may magsasalita galing ng OPS. Tsaka, eto mga kababayan kung titingnan ninyo, yan, hanggang doon talaga yun. Cut na lang natin doon. Kung titingnan ninyo mga kababayan, ito gusto ko maging honest sa inyo. Nung panahon kasi na si Trixie Cruz yung yung tagapagsalita, mga kababayan yung nagsasalita dyan sa PCO, siya yung spokesperson ng PCO, mga kababayan, hindi talaga, sa totoo lang hindi ako interesado doon sa mga sinasabi. I mean yung mga balita, hindi tayo interesado kasi mga kababayan, yung mga pagsagot sa issue masyadong matamlay. Masyadong matamlay. Hindi po talaga na, alam nyo, kasi sa panahong ito ngayon, gulatan Kailangan gulatin mo sila para makuha mo yung atensyon nila. Pag matamlay yung nagsasalita mga kababayan, hindi mo magugulat yung mga yan. Bagkos gaganahan pa yung mga yan na sirain yung gobyerno. Diba mga kababayan? Kaya kailangan talaga na yung nagsasalita sa PCO, na yung nagsasalita ng mga programa ng gobyerno, magaling manggulat na abangan, na magiging dahilan para abangan ng sambayan ng Pilipino. Pagka ganyan na patamlay-tamlay, puro pakuyot mga kababayan yung ginagawa, kahit yung mga kasamahang vlogger o yung mga kasamahan kong vlogger, hindi talaga gaganahang makinig or hindi interesado na ibalita sa sambayan ng Pilipino kung ano na ba yung nangyayari. Diba mga kababayan? Kaya kung mapapansin ninyo noong mga panahon na yon, hindi natin malimit pinipick up yung sinasabi ng PCO kasi nga hindi naman siya interested. Mga kababayan, ngayon na lang nagkaroon ng interest mga kababayan ng taong bayan sa sinasabi ng PCO kasi nga may boses na marunong na manggulat mga kababayan yung napaupo doon sa PCO na undersecretary na nagsasalita kung ano yung nagiging programa ng PCO. Kaya nga mga kababayan, napakaswerte ng gobyerno ni PBBM kasi nakuha nila itong si Atty. Claire. Kasi si Atty. Claire mga kababayan, prangka, yan yung hinahanap ng taong bayan. Yung prangka, hindi yung puro pakyot at puro pabebe yung pinagsasasabi. Diba mga kababayan? So yan lang naman, yan yung mga dahilan kung bakit nanggagalaiti sila kay Atty. Claire at kung bakit hindi sila umuobra kay Atty. Claire mga kababayan. Kasi bukod sa cum laude pala po ito mga kababayan, kita nyo naman, yung kanya mga ginawa bago siya naging tagapagsalita ng PCO mga kababayan, bago siya naging spokesperson ng PCO. Siya po ay isang trial lawyer mga kababayan na kung ano yung appearance niya, kung ano yung ginagawa niya as a lawyer, yun din po yung ina-apply niya tuwing tatanungin siya dito about sa nangyayari sa gobyerno at tuwing sasagutin niya yung mga katanungan po sa kanya. Kaya napakaswerte ng gobyerno at ng taong bayan kasi ganito na pala po yung magiging programa nila. Ang balak nila, araw-araw na po sila na magkakaroon ng press briefing para maipaintindi sa taong bayan kung ano na ba talaga yung ginagawa ng ating gobyerno at kung ano yung mga nagawa na ng ating gobyerno mga kababayan. Kasi nga, 'di ba? Kung titingnan ninyo, pag mahina yung nagsasalita, walang nakikinig. Kasi nga, pakiramdam ng sambayan ng Pilipino, kung ikaw nga tinatamlay sa sinasabi mo, paano pa kami makikinig sa iyo? Paano kami gaganahan? So ngayon, pag ganado yung nagsasalita, ganado din ang sambayan ng Pilipino na makinig. Yan po ang katotohanan dyan mga kababayan.